nga pala si Ella Reyes, isang mag-aaral na magkakolehiyo. Ako ay nakatira sa probinsya. Isa akong consistent honor student kaya nakatanggap ako ng scholarship sa isang magandang universidad sa Maynila. Ako, isang padala ko na lang po kay Rian. Tatanggapin ko ba o hindi? Ang hirap. Ay, ganun ba? Good for you. Go! Support namin ka para pinagay sa pangarap mo. Tinanggap ko na. Sayang yung opportunity eh. Dinala ko na lahat ng naipon ko. Sinuportahan din naman ako ng magulang ko at pati na rin si Abel. Lumuwas na nga ako ng Maynila bago pa ang pasukan para na rin mahanda ko ang mga kailangan at dapat kong gawin. Nakitira nga pala ako sa bahay ng tiyahin ko sa Maynila. Ako ngayon ay nag-aaral bilang isang accounting student at isinantabi ko muna ang kagustuhan kong maging isang doktor dahil ako ang inaasahan ng pamilya ko. Ang hirap pala ng buhay dito sa Manila. Akala ko madali eh. Bawat galaw dito kailangan ng pera. Naubos na lahat-lahat ng ipon ko. Nag-apply na rin ako sa maraming trabaho. Ma'am, sir, ano pong balita? Sorry, pero wala na po ako ng pakalan. Sige po, thank you po. Pero wala pa rin eh. Sinasabi ko na. Uy, Ella. Uy, ano ka ako na? Nanakan ko na. Oo. Kaya lakas ako sa budget. Saka kailangan ko ng trabaho. Ano ba? Nananap ka na ulit. Ano yun? Nananap ka ulit. Bagay ka ako. Tinawagan ko yung number na binigay sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Kailangan ko isakripisyo yung dignidad ko para lang magkapera ako. Tatanggapin ko ba to? Kailangan ko na to eh. Ikaw ba si Anton? Oo, ako ngayon. Are you the girl that Lana's talking about? Let's go. Sa atin na yung mga nangyari ah. Anton, galingan mo ah. Mas magaling pa sa'yo, kuya mo. Ano mama? Wala ko talagang kwenta. Bastos ka. Mas magaling pa sa'yo, kuya mo. Ako ay si Anton Sabia. Ako ay nanggaling sa maimpluwensyang pamilya. Wala ka namang kwentang ama. Bastos ka. Ako ay nagsimula magbisyo nang ako ay naimpluwensyahan ng aking mga kaibigan. Kahit alam kong mali, hanggang sa hinahanap-hanap ko ito. Malas ko lang, nahuli ako. O ano, nagsisisi ka na ba sa mga nagawa mo? O anong pakialam mo? Wala ka na dun. Bastos ka. Ako nga pala, si Trisha Baybay. Ako ay isang senior high school student. Lumaki ako nang wala ang aking mga magulang, kaya ang lola ko ang kasama ko sa aking paglaki. Napilitan akong magnakaw dahil sa kahirapan ng buhay, kahit alam kong mali. Pero wala eh, kailangan ng lola ko. Ngunit hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin ang nagawa ko. Yan, nandito na po ako.
gamot niyo? Ano mo yun? Ano namin? School project po kasi kami, kaya late lang ako. Ano ka magaling? Kinuha ko po yan sa baon ko, sa natirang baon ko na pera. Kaya nakabili ako niyan. May nagawa po akong kasalanan, pero pinagsisisihan ko naman ako. Kasi kinuha ko yung pera nung naglalakad na babae. Kasi pambili ng gamot. Kasi wala na kayong gamot. Naamin mo ba ito? Ano ba yan? Tayo ka kanya yan. Yan, tagal na nag-usap ko. Sinungalit ko. Hoy, ate, kailangan ko yan! Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Una pa lang, alam kong mali, pero ginawa ko pa rin. Lord, sana mapatawad niyo ako sa mga nagawa ko these past few days. Hindi ko pinag-iisipan ang mga desisyon ko at pinangunahan ako ng emosyon. Kaya Lord, I surrender my soul and life to you. Ikaw na ang bahala sa akin, Panginoon. Uy, sa wakas, natanggap din! Umalis na si Ella. Inaamin ko na hadlang ako sa pagpunta niya roon dahil marami akong masasamang naririnig sa Maynila. Kaya grabe ang pag-aalala ko nang hindi na siya nagre-reply. Narinig ko ang nangyari kay Ella dahil kalat na ito sa baryo namin. Kaya dali-dali ako lumuwas ng Maynila para bisitahin siya dahil alam kong kailangan niya ng karamay. Hindi ako Ito na ba yun? sa kanila. Ito na ba yung bahay nila, Ella? Galing kay Ella mismo. Ella? 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 Ano ba yun? Ella? Sige yan! Pwede ba tayo mag-usap? O basta, anong nangyari sa'yo? Wala eh, ang dami nangyari. Pero pala buhay dito sa Manila. Kaya yung mga hindi ko gustong gawin, nagagawa ko. Ano bang mga ginawa mo hindi mo gusto? Wala eh, nawala ng budget. Nag-try naman ako mag-apply sa ibang trabaho pero walang tumatanggap. Kaya napilitan ako ibigay yung sarili ko. Kaya sana maiintindihan mo yun. Sana patawarin mo ako sa ginawa ko. Hindi, okay lang yan. Alam ko naman yung dahilan bakit mo nagawa yan. Pero sana sinabi mo muna sa akin para natulungan kita. In the prison is may mga event about God discussing who He is. In the past few months, I learned how good our God is. I read and study the Bible. I surrender myself to Him. As for His forgiveness, I've been decided na gumawa ako ng youth nung ako ay makalaya. It is for encouraging teenagers like me to serve God. Ate, baka gusto niyo sa sumama? Sige po, thank you po. Sign na ba to? Para magbalik loob sa iyo, Panginoon. Tatanggapin ko ba? Uy, ate, baka gusto niyo sumama. Oh, paano familiar ka? Oh, sino yan? Oo, ate. Ako yung last time na nanghingi sa'yo ng pera. Pasensya na sinagawa ko sa'yo, te, ha? Hindi ko sinasadya yun. Kailangan lang talaga ng lola ko ng pambili ng gamot. Wala, okay lang yun. Pero kailangan ko rin kasi ng pera ko that time. Sisiyan mo na yun ha, huwag mo na ulitin. Sige, ate. Pagsisisihan ko na yung ginawa ko. Ako nga pala si Trisha. Ako nga pala si Ella. Ako nga pala si Abel. Sama nga pala ko sa akin. Nagawa ko na. Nagkaroon na ako ng sariling youth. Naka-encourage ako ng mga kabataan na nais magbalik loob at mag-serve kay God. Na-realize ko na ang gusto ko talagang gawin.
Each of us has different stories and lessons, but never forget that everything happens for a reason. So it will never be too late to serve God. In God's love, she found her worth beyond the temptation of flesh, realizing her body was never meant to be bartered but to be cherished as a sacred vessel of divine creation. Nothing in life ever happens by chance. You carry your own destiny through the action you take. That's how karma works. Pause and remember, it is never too late to begin again. To forgive someone, to have a dream, to meet someone, or to start love yourself. It is never too late. In the depths of my trade, I discovered God's truth. Realized my path was a dead end street. With the faith as my guide, I left behind the shadow for the light of redemption. Verse of the day, Romans chapter 6, verse 12 to 14.